Pero bago natin pag-usapan, yung pagkakadawit ni General Torre para mabuo natin yung naratibo, mga ka-GPnatics, ay puntahan muna natin itong bangayan nitong si Panfilo Lacson at Senadora Amy Marcos, mga ka-GPnatics, kasi dyan po nagsimula yan eh. Diba? Dyan nagsimula yan dahil sa investigasyon na ginagawa nitong si Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon, mga kababayan, dahil nga may mga bintang, may mga gawa-gawang kwento itong si Amy. O ito, pakinggan natin lahat. Nina Senators Amy Marcos at Ping Lacson. Matapos questionayan nina Senators Amy Marcos at Ping Lacson. Matapos questionin ang kanyang moral ascendancy. Buwelta naman ng presidential sister, balimbing si Ping. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala pang nagwawagayway ng puting bandila sa word war ni na Senator Amy Marcos at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa halip, panibagong banat ang pinakawalan ni Sen Amy sa round 3 ng kanilang sagupaan. Isang video parody ng kilalang game show pero binago ang pangalan, ang Who Wants to be a Trillionaire. Wow. Dito, player si Senator Amy at isa sa mga tanong ng host kung anong P ang tawag sa politikong madalas magpalit ng partido at politikal na paninindigan para manatili sa kapangyarihan. Sagot ng senadora, political butterfly. Pero ayon sa host, mali ito. Nako, political butterfly yan. Mahilig, si Senadora Amy, mahilig talaga magpatama, no? Mahilig tong pumuna ng mga kasamahan niya, mga ka-GPnatics, pero yung nasa opposition lang. I mean, nasa kabilang panig yung mga binabanata niya, pero pag yung sarili nila, wala. Mali. Oh. Ang tamang sagot ay pink. Pink. Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Nag-umpisa ang lahat ng bigwasan ni Senator Amy ang tinawag ng Senate Majority na pinakamalinis na budget ang 2026 GAA sa pagsasabing puno naman ito ng giniling na pork. Yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin eh. Kaya sa round 2, Wala naman magiging tama sa mga to eh. 'Di ba? Walang magiging tama sa mga to. In fact, sabi ko nga mga kababayan, walang malinis diyan sa mga 'yan. Dahil kapag hindi napapansin yung budget, 'di ba? Walang yung may mga programa diyan ng pamahalaan natin, sinasamantala naman 'yan ng mga politiko, particular na itong si Amy Marcos, 'di ba? Mga ka-GPnatics. Tapos ngayon, pag napapansin, ayun, nagmamalinis. Oh. Sagot ni Senator Ping ang presidential sister na anyay walang moral ascendancy para kutyain ang 2026 budget dahil siya ay may pork sa 2025. Bagay na pinabulaanan ni Marcos sabay ng kanyang uppercut na tanong kung sino sa kanilang dalawa ang mas nagmumukhang abogado ng Malacanang. At mukhaan niyang gigil sa kanya si Ping na kapag naawi sa sabunutan ay tsak matatalo siya kay Lacson. Salag naman ni Sen Ping, manahimik na lang ang walang moral na karapatan para mamintas. Counterpunch ni Marcos, manalamin muna gamit ang compact mirror bago magbigay ng advice. Bukas. Grabe yung banatan nila, no? Mga kababayan. Well, eto na nga, syempre, magbabalik na yung session, di ba? Ano kaya mangyayari dito sa dalawang to, mga kababayan? Kasi ngayon parang feeling ko ang nangyayari, pinapaingay lang nila yung mangyayaring hearing sa Blue Ribbon. 'Di ba? Parang binibigyan nila ng excitement. Parang mga kababayan, sino-sugarcoat muna natin, bigyan natin ng kumbaga yung mga tao ay masabik. 'Di ba? Abangan, kaabang-abang kumbaga mga kababayan, ito yung thriller. 'Di ba? Thriller ng magiging ganap diyan sa Senate Blue Ribbon hearing, mga kababayan, na itong si Lacson ay sinasabihan na bakla, 'di ba? Kung ano-ano pa. At may piluka daw, nakapiluka daw si Lacson. I don't think na nakapiluka si Lacson. 'Di ba? Kay Marcoleta halata, piluka talaga. Pero kay Lacson hindi naman eh. Mga kababayan, hindi halata.
At saka naniniwala ako na hindi piluka to. Kaya nga sumagot siya. Di ba? At ang pagsagot niya kay Amy Marcos, mga kababayan, ay ito ang kanyang pahayag. Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement. Okay, sir. Pwede? Go ahead, sir. Oh, sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Kasi Either yung Senator sinasa- Amy thought Yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na untruthful, may binabanggit kasi dito si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, na sila daw ay pinipigilan na magtanong hinggil dun sa mga matataas na politiko, kagaya po, mga kababayan, kapag pinag-uusapan daw ay si Speaker Martin Romualdez, ay pinipigilan daw sila ni Panfilo Lacson. Sabi naman ni Panfilo Lacson, hindi naman sila pinipigilan. In fact, hindi talaga siya uma-attend. So, paano siya mabibigyan ng pagkakataon? Di ba? Paano siya bibigyan ng pagkakataon na magtanong? Paano sinasabi niya na pinipigilan? Eh, hindi naman siya pumupunta. Hindi naman siya uma-attend doon sa pagdinig. Oh. napiluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Oh, hindi daw piluka ha. Mukha lang kasi mga kababayan, medyo mataas lang yung hairline at saka manipis lang yung buhok ni Panfilo Lacson. 'Di ba? Pero pag siguro mga kababayan tinapatan mo ito ng electric fan, eh gagalaw din naman 'yan. 'Di ba? Pag sinabunutan mo, talagang mga kababayan nakakabit sa anit, 'di ba? Hindi kagaya ng iba diyan. Mukhang naghihiraman pa. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Ay, oy. Walang peke sa mukha niya. Parang sinabi mo, Senador Ping Lacson, na lahat ng nasa mukha ni Amy Marcos ay hindi na urig. Pwede naman, di ba? Totoo naman yun eh. Oh, total, naging personalan naman sila, mga ka-GPnatics, bawal ang pikon, di ba? Bawal ang pikon, totoo naman talaga eh. Kita mo, si Botox Queen, di ba? Nakita mo na nga yung dito yung chicks eh. Nalalaglag na minsan eh. Alam nyo mga kababayan, yung pag nagpapa-inject ka, ano yan eh, kaya minsan napapansin nyo yung mukha ni Amy Marcos, hindi na pantay. Tingnan nyo tong ano na to. Tingnan nyo yung picture na to, di ba hindi na pantay yung mukha niya? Medyo, ano dito, medyo, laglag. Tapos dito medyo kapit pa, mga kababayan. Ano yan eh? Nasa pwesto yan ng pagtulog. Nasa pwesto ng pagtulog yan. Kung in-injection nandito, tapos nasa side ka lang dito pag natutulog, yung, mga kababayan, nahatak papunta sa kabila. Di ba? Oh. Nasampal na katotohanan. Si Babalina. Oo. Di ba, Kat, Lady Dior, kabsat? Nakapamada kasi si Ping Lacson. Kaya mukhang wig. Di ba, mukhang piluka. Northern Kumot, shoutout sa'yo. Natatawa talaga ako sa banatan na itong dalawang to. Oh, ito pa. Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Ay! It's a big and still a big wonder. Sorry guys, sorry. Iba pala yung piniplay ko. Walang iya talaga, oh. Iba pala yung piniplay ko, sorry. Pares kasi damit eh.
Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Oo. My teeth are all mine. Oo. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Aray ko! Oh, pati pala yung ngipin, mga kababayan, kay Senadora ay may pustiso daw. Pustiso, yung ilong, mga kababayan, yung pisgi, di ba? Ano na lang kaya ang original kay, kay Aimee? Palagay nyo. Oh. Parang sinabi na rin ni Sen Ping, ritokada si Babalina. In fact, di ba? True lalo. Yan naman talaga ang totoo eh. Parang sinabi niya talaga, naritokada talaga, etong si Aimee. Oh. Hindi lang niya, di ba indirect lang yung kanyang pagkakabanggit. Oh. Kakabotox. Grabe ka, GP, binisto mo si Aimee. Totoo naman po eh, kasi may kakilala ako niyan, guys. Hindi totoo, may kakilala ako niyan, taga Tatalon, mga kababayan, sa lugar ni JDB. Kapitbahay ba namin? Basta kalugar namin, kabarangay namin. Dati, mga kababayan. Tapos ngayon, lagi ko nakikita. Tapos, kapapabotox din niya, mga kababayan. Kakilala namin. Siyempre, kakilala namin. Ngayon, nag-aasaran, di ba? Nag-aasaran. Okay naman siya, hindi naman siya pikon eh. Merong nagbibiro sa kanya, nalalaglag na yung pisngi mo. Ano nang nangyari dyan? Sabing ganon. Ang sagot niya, wala kasi, ang sikip ng higaan namin, isang pwesto lang ako eh. Sabi niya gano'n, nakatagilid lang, kaya lahat napunta dito. Doon ko nakuha yung idea, mga kababayan, kasi di ba, ano ba yung nilalagay dito sa yung ini-inject, silicone ba yon? Silicone, tama, mga kababayan? So syempre, pag isang side ka lang, dito napipit-pit. Sa kabila, mga kababayan, hindi. Laylay, dito pit-pit. Pag sa kabila ka naman, dito yung mapipit-pit, dito sa kabila yung malaki. Di ba? Parang nagkaroon ng beke. Overall fake. Lacson versus Lacson. Gagawin ko nga sana kanina yan, guys eh. Kaya lang baka mamaya mamislead o kaya naman mamisinterpret. Yung baba niya urig. Yun na lang ang urig, Ma'am Leonora. Kaya lang medyo dahil nga yung baba niya, kababayan, nilalagyan ng botox dito. Yung baba hindi na pinapalagyan. Di ba? Yan, salamat Ma'am Aurelia Adena. I-delete mo kagad yan si Troll Army. Mahirap din pala yung ganyan. Ay, opo. Mahirap din yan. Kailangan proper din yung yung maintenance mo, proper din yung position mo. 'Di ba? Kasi mako-compromise, mga kababayan eh. Mahirap niyan kung lahat napunta na dito, kitang-kita bukol dito tapos dito flat. Removable. Palagay ko si Ping gigil na rin mamintas kay Mangga, kaya lang ang gentleman kasi on his part. Well, mga kababayan, kaya nga indirect yung pagkakasabi ni Senator Ping Lacson, pero halatang halata naman talaga na filler ang gamit ni Aimee, hindi botox, sabi ni Kat. Uy, alam na alam ni Kat yun, no? Pero hindi, botox talaga yan. Maraming gamit yan si Aimee. Botox lang si Aimee sa noo at babang mata. Malay mo ba, Kat, di ba? Pero sigurado tayo na nag-i-inject yan ng silicone. Di ba? Nag-i-inject yan. Kasi nga nakita mo yung mukha eh. Minsan pantay. Minsan, ngiwi. Di ba? Yung tunay yung baba. Mapapatawa ka talaga sa dalawang ito eh. Alagang belo ba si Aimee? Hindi. Hindi ata eh. Hindi ko alam kung sino nag-aalaga sa kanya. Baka alagang silicone. Di ba? Patay agad ang Troll Army. Binanata ni Ma'am Aurelia din eh. Isa pa. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Oo. At yung iniisip ni Senator Aimee na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Ano ibig sabihin nun?
Hindi rin ako bakla. Pag inisip ni Senadora Amy na bakla ako, wala siyang makikitang macho dito. Ano yun? Sorry, na-slow ako dun ha. Na-slow ako mga kababayan. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. Oy, mga kababayan, marami nang binubuking si Senador Panfilo Lacson dito ha. Homosexual daw, mga kababayan. Etong si Senador Amy Marcos, para hindi ako magkamali mga ka-GP Natics ha. Tingnan natin. Grabe. Mga kababayan. Oh. Homosexual. Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Ang paratang ni Senator Ping Lacson, homosexual si Amy. Ibig sabihin mga kababayan, ito ay na-attract din sa kaparehas niya na gender, di ba? Na-attract sa babae. So, nagkakaroon ng linaw. Ngayon nagkakaroon ng usap-usapan, yung usap-usapan dati na may relasyon si Sara Duterte at etong si Amy. Mukha nga diba? Tapos, itong usapan mga kababayan na si Zulaika at itong si Sara. Naalala nyo yung isang parang sundalo din ata yun na sinabi niya way back 2017, siya ay nagpakasal. Sila ay nagpakasal ni Sara Duterte. Diba? Sir Michael Pangan, shoutout sa'yo. Nakakapikon na kasi si Bababel, sabi ni Ma'am Maria Palisok. Di ba mga kababayan, mga ka-GP Natics? Hindi tayo nagsabi niya si Ping Lacson. Kahit ulitin natin, higit sa lahat. Sabi niya ganon. Ayan Wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. Kita nyo na? I'm nothing against homosexual. Mga kababayan. Sino pa bang tinutukoy niya dito? Walang iba kung hindi si Amy. Si Amy lang naman. Di ba wala nang iba mga ka-GP Natics? So, ibig sabihin, napapansin at alam din ng mga kapwa nila senador, etong si Senadora Amy Marcos, ay hindi talaga tumitingin sa gwapo. Nagsawa na ba siya sa gwapo? Di ba? Alam naman natin yung ginawa niya kay Tommy Manotok noon nung nagsawa siguro sa talong. Bastos. Di ba Kat? Yung tomboy, yung may hikaw-hikaw pa dito noon? Na nagsabi, nagpakasal sila ni Sara Duterte way back 2017. Nagkakaroon na ng linaw ngayon, dahil din to sa mga patama ni Ping. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Kahit hindi ako kagwapuhan, masarap pa rin maging tunay na lalaki. So ibig sabihin, si Amy Marcos, mga kababayan, ay nagpe-pretend na isang lalaki. Nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Di ba? Feeling niya siya yung lalaki. Hindi ko alam kung anong itatanong ko kasi sa mga lalaki at kapwa lalaki, 'di ba may mga butomesa kagaya ng isa diyan. Yung isa naman mga kababayan, 'di ba bukod sa butomesa, ano pa yung position nila? Sa mga babae di ko alam ano 'yun, mga kababayan, 88? Bakit 88? Sorry medyo censor to ng konti. Sabi nila mga kababayan ng 88 daw.
ay ano, I ate you and you ate mine. Di ba, Ma'am Marilyn? Oh. Si Ping Lacson na ngayon, mga kababayan, ang nagkonfirma na itong si Babalina ay isa palang tibo. Oh. Kutob ko dyan, jowa ni Inday noon, kaya ayaw niyang iwan si Inday. Palagay ko rin, mga kababayan. 'Di ba? Or kaya naman, mga ka-GPnatics, may relasyon sila ni Inday, at si Inday may relasyon din kay Sulaika. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Edna Apostol, nakakahiya naman, nalaman tuloy. My God. Oh. It's scissoring GP. Oy, si Ma'am Elizabeth Dapisa, oh, kabisado. Hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang 88. Sa akin ba loading, sabi ni Ma'am Maria Palisok. Hindi ko alam, Ma'am Maria Palisok, sana hindi sa akin. Ang ganda pa naman ng topic natin. 'Di ba? Tama, imbis na hindi alam, ayun, lumabas ang katotohanan. Tibor siya pala, itong si Jaime. Eto tuloy, lumabas ang itinatagong lihim. Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, di ba dati, nung kinidnap niya si Tommy Manotok, oh, tapos, meron pa daw yan mga naging karelasyon eh. Oh, tapos ngayon, babae na ang gusto. Pompiang, sabi ni Jaime Leonardo. Tayo'y mag-8-8. Ngayon ko lang narinig ang 88. Narinig ko lang din yan eh. Alam nyo naman, gaya-gaya tayo. 'Di ba? Hindi naman masamang manggaya. Basta magagamit mo lang, mga kababayan, sa tamang pamamaraan. Sa tamang pagkakataon. Oh, edi ano sila, 88. Oh. Ang layo ng pag-uugali ni Baba kay BBM at Irene. Love triangle ba, Kabsat GP? Hindi. Palagay ko parang hindi love triangle eh. Ma'am Marlene Valencia. Pero merong terminology na ginagamit dyan. Mukhang ano eh. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, ako lang naman ay nagbibiro, no? Walang lihim na hindi nabobonyak. Hak, 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 sabi ni Ma'am Evelyn ko. Si Lacson di rin natatakot eh. Talagang inilalabas din niya kung ano yung mga nalalaman niya. Yun ang kagandahan dito, mga kababayan. O, inumpisahan mo? O, akala mo walang bala si Ping? Yung asawa ng sikat na singer, yung asawa nun, ginapang din. Naku po. Asawa ng sikat na singer, ginapang din. Iba pa yan kay Tommy Manotok, Ma'am Irene. Matindi ah. Good evening, Ma'am Franz Winnipeg. Is it ma'am or sir? Tumanda na ako't lahat, ngayon ko lang narinig yung 88, sabi ni Ma'am Elvira G. Now you know. You eat, I eat you and you eat mine. Oh. Ka-GP, ano yun? Hindi love triangle. Binubulong ko na nga kanina eh. Ang tawag doon, 3. Bahala na kayo. Bahala na kayo magdagdag. Baka ma-censored tayo. My God. Ha? I hate 3 times daw. 3 times. Loko-loko. IP ang initial. Anong IP? Sino yan? Sorry. IP. So, hindi ko na alam yan. God. Pero mamaya hagilapin natin. Hindi rin naman masama kung magmahal, maging disente lang sana. Well, guys, tayo naman, ako sa totoo lang, mga kababayan, tama naman.
walang masama kung magmahal ka ng kapwa mo, 'di ba? Kapwa mo, mahal mo. Walang problema 'yun eh. Kahit na sabihin natin, "O JP, o kung naniniwala ka diyan kung walang problema sa iyo yung kapwa mo, mahal mo at ka-gender mo, mahal mo." Eh, ibig sabihin ba taliwas ka dun sa sinasabi ng Biblia na kailangan ang lalaki ay katapat ng babae? Hindi. Parehas ko silang binibigyan ng points. Parehas ko silang binibigyan ng concern. 'Di ba? Ang tao pwede naman magdesisyon para sa kanila eh. Kung doon sila masaya, hindi natin sila pwedeng pigilan. 'Di ba? As long as wala naman po silang ginagawa siguro na iba pang labag sa batas. Kung siguro sa mata ng tao, itong dalawang to, ay immoral yung ginagawa nila kasi parehas sila ng gender, eh problema na nila yon, di ba? Ka-GP, kung si Lacson nga, ang tatay ni Babalina, magkaano-ano si Baba, saka si Senping, wala. Kahit na anak ni Arsenio Lacson, si Babalina, kunwari, di ba? Hindi pa rin sila magkaano-ano ni Senping. Kasi hindi naman kaano-ano, not related, kapilyedo lang ni Ping Lacson, si Arsenio Lacson. Be it all you can. Di ba? Eat all you can. Open sa lahat. Ano yun? Balintungan? Pwede. Feet at 3 feet. Walang hiya kayo. Kung ano-ano naiisip. Yung singer. Paktay tayo dyan. Mami Melda Ignacio. Talaga. Ito naman si Ligaspi. Wag na yan. Kasi yung 69, normal na yan eh. Di ba? Para maiba naman, 88. Three-way parang linya sa telepono. My ay, Three sila sa bed. Tama po ba sagot ko, Sir GP? Matatalino nga kayo talaga. 'Di ba? Kaya love na love ko kayo eh. Love na love ko kayo eh. Ang bilis-bilis yung makuha. Ang tatalino nyo. 'Di ba? Walang ya. Okay, so mga kababayan,